Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Good evening, everyone, or good day, or whatever. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. And I'm Engelbert Rafferty of Film Police Reviews. Yun. Rafi will be moderating this very special discussion for today. We are joined by the director and cast of a film that is gonna come out soon. It premiered. Saan nga ba siya nag-premiere? Sa BFI London. BFI London. BFI London. Wow. Starring Sa John. lugar yung palabas ngayon. Oo. And if you're in that area, go at it, di ba? So the film in question is Historia ni Ha or History ni Ha, directed by Lav Diaz, who is also with us right now. And also with us are some of the actors who are in the film. Earl Ignacio. Hello. Hi. Dolly De Leon. Hello po, good evening. And last but not the least, Gawad Urian awardee. Oh, Wow. Naka naman. Hazel Orencio. Hello po. Hello. Yun. So, sige Rafi, I leave the proceedings to you. Ayan. Thank you, Doc. So, let's talk a bit about Historia ni Ha. So, I've read the synopsis about the film. So, in a way, it's about this actor named Hernando Alamada. He used to be a vaudeville actor, and then eventually he started touring sa Mayflower cruise ship. Hernando Alamada was played by John Lloyd Cruz, and eventually he goes home to the Philippines only to discover a lot of things. One, for example, is yung death ni Ramon Magsaysay sa plane crash, and because of that, maraming mga personal turmoil na nangyari sa buhay niya and sa paglalakbay niya. So, I guess we would want to start with the fact that kasi napansin ko lang yung mga pelikula kasi ni Lav, puro siya about history. Tungkol talaga sa yan. If not about history, at least about something that's deeply rooted or deeply connected to our history. So, parang laging may nasasalin about kasaysayan in an attempt to discover ourselves and what happened to us in the past, so as not for it to happen again in the present and in the future. So I guess what I want to know, and this is for everyone, you guys can go off of mute and share your thoughts on this. What are some of the challenges or ano yung mga naging pagsubok na nagsabing pagsalin ng kasaysayan dito sa Historia ni Ha? Kasi admittedly, wala ako masyadong alam tungkol sa Philippine history during Magsaysay's time. So, and wala din ako masyadong knowledge or information about vaudeville or vaudeville. So wala akong knowledge at all. I'm a tabula rasa, I'm a blank space. So I guess what I want to know is ano yung mga naging challenges and ano yung mga naging center of attention while the film was being made, while it was being written. What are some of the things that had to go into the actors' headspaces, stuff like that. I guess we can start from there. Love, we start. Ako, isang overview lang nung vaudeville. Vaudeville is inintroduce ng mga Amerikano yan noong 1920s dito sa atin at lumaking yan yung naging numero unong entertainment fair ng mga Filipino artists noon, lalo mga actors, theater people. And then nung 30s, lalong sumikat yan, lumaki na yung cinema. Ang paggawa ng pelikula, nagko-crossover sila, yung mga nagbo-vaudeville, nagko-crossover. Hanggang noong 1940s, noong Japanese occupation, yung ginamit ng mga na entertainment din yan. Pati mga progresibo ng panahon ng Hapon, ginagamit din laban sa Hapon. Tinatago nila sa mga acts nila yung atake sa mga Hapon.
Malaki ang vaudeville noon, mga cities, pati sa mga universities ginagamit yan. And then, no 1950s, lalong lumaki pa yan, ang vaudeville. Yan ang number one entertainment noon ng Pilipino, maliban sa cinema. Kasi katulad ni Atang Dilarama, Dolphy, Chiquito, Herman Moreno, lahat yan, dyan sila galing, sina Chichay, sina Katsupoy, ang dami. Galing dyan, sina Nina Blanca, lahat ng mga superstars ng movie making, ng movie productions noon galing sa vaudeville. Nagamit din mga progresibo sa eskwelahan, kung saan, inadapt yan. Yun yung vaudeville. Nasira ang vaudeville by the 60s na, nagiging hindi na maganda yung mga produkto ng Quiapo at Vinida nung panahon na yun kasi naging masyadong sexist na at saka slapstick yung mga trabaho. Doon na nagwakas doon ng vaudeville. Yun yung vaudeville. Isang malaking, nakalimutan na yan pero napakalaking, sa mga pelikula nga natin ngayon, lalo mga sa rom-com, mga action, ang daming traces ng vaudeville dyan eh. Yung mga comedies natin, andyan pa rin yung vaudeville. Yung mga sayawan, kantahan, toilet humor, galing yan dyan. Hindi ko inorient actually ang production people na I'm making a tribute on the vaudeville. Nag-focus lang kami sa mga actors na actually. Hindi nila alam yung nag-shooting kami. How about the actors? Nung nakita nyo or siguro nung binasa nyo yung script, parang nakita nyo na, may parang, ano ba to? May parang elements to ng vaudeville dun sa plot. Ano yung paano nyo na-incorporate yun or paano nyo inisip yun or did you draw from any past experiences sa mga basta kakatandaan na sa mga actors natin, mga past experiences with vaudeville nung medyo ano pa siya, laganap pa siya. Ayan. I guess I'll have Sir Teroy Guzman speak something about it. Si Sir Teroy yung pinamong kuyang. Pangalan ko lang, vaudeville na. No. To tell you the God's honest truth, I had no idea that there was any intention to pay tribute to vaudeville. But happily my character was almost like ang vaudeville kasi karamihan mga caricature ang caricature ang actors doon eh. So the lines that I spoke, the way that I treated the character, I guess in a way it's almost like vaudeville. It's almost stage-like, okay, theater-like ang treatment doon. Not kasi patulpit-tulpit yung pinagsasabi nung character ko eh, kung saan nanggagaling eh. 'Di ba? May lapu-lapu, may Pride of the Malay race, kung ano-ano. So in a sense, if that's the way you want to look at it, the character can be related to a vaudeville character. Kasi medyo stylized yung. Yes. I was looking at I just finished the entire film, and I could see the way it was going, very, very realistic yung, very natural yung characters and the way they portrayed it. Tas pagdating kay Among, very theatrical ang pag-portray ko. So very stylized, which I guess is something to do with being, like a vaudeville actor. Ba't di ko nakikita si Love? Pangalan lang. yung gate ng bahay ni Teroy sa pelikula, teatro yun eh. Oh. Limang beses na pinakita yon where inuulit-ulit yung eksena, nakikinig yung mga tao sa kanya. It's a theater of the absurd, yung burlesque na
Paulit-ulit. Tapos mga lingwahe nila. Sinadya yun sa pelikulang yan. Yun mismo yung gate ng theater of the absurd na sinasabi ng burlesque ng vaudeville. Rafi, do you have any follow-up questions? Of course. Napansin ko kasi na dun sa bandang start ng film, 'di ba nag-uusap si Hernando. Spoiler alert. So nag-uusap si Hernando, meron siyang kausap na tagapagbalita, tapos meron ding gobernador, which I believe was played by Jun Sabayton. And ang pinag-uusapan lang nila tungkol dun sa like dun sa diskurso nila tungkol sa mito ni Ramon Magsaysay bilang pinuno ng bansa at yung mga hindi masyadong alam tungkol sa kung paano niya pinamunuan yung bansa natin. Tawag dito, marami doon sa mga na-mention doon, again, hindi ko talaga siya alam. Siguro, ewan ko kung mga ko in that sense or or wala lang talaga akong malay. And I'm sure na hindi lang ako, I'm sure masa din, hindi gaanong malay o kaalam, di ba? So, sa tingin kasi parang pakiramdam ko, kahit na sinasabi sa mga libro, kasi nalala ko nung bata ako, kapag nagbabasa ako ng libro, sinasabi lang na si Ramon Magsaysay, siya ang leader ng masa. Parang siya yung pinakakilala because of that. Nakuha niya ang puso ng masa. So, pero maraming mga nakatagong galaw o aksyon sa isang Ramon Magsaysay. At paulit-ulit yun na na-mention throughout, I don't know, 20, 30 something minutes dun sa pelikula. So, meron din dun sa part ng pelikula na may pagdepikta ng, in a way, parang mahahalin tulad mo siya sa current political state natin. Kasi parang nauulit yung panatisismo, nauulit yung ideya na lahat ng tao merong isang tinuturing na Diyos o tinuturing na kataas-taasang pinuno at siya lang ang susundin. Mapa si Duterte man yan, Marcos o kung sino man. So sa tingin niyo, sa inyong lahat po, kumusta ang kalagayan ng kasaysayan natin ngayon sa bagong henerasyon? Kung paano sinasalin ngayon yung kasaysayan and paano siya sinisiwalat sa iba, mapa sa paaralan man o sa social media o kung saan. Love, kaya mo yan. Ikaw muna. Well, tinutumbok mo kasi yung kultura ng myth making Napakalaki niya sa bayan natin. Duterte, create yan, hinulma yan ng myth making. Isang mito si Duterte. Marcos, puro mito, yung they create these myths around the persona para, it's a populist move yung galaw ng populista yan yung bubuo sila ng yung apocryphal na issues, yung halimbawa si Marcos, gumawa sila ng pelikula, ginuhit ng tadhana, pinatay niya lahat yung isang batalyon ng Hapon, nanalo sa eleksyon. That's myth making. Gumawa siya nag-invento siya na nagkamit siya ng 29 medals during the war. Pati yung pinakamataas na war medal ng US, nakuha niya. Niyakap ng masa yun without research. So that's myth making hanggang ngayon. Yung hayop na Duterte ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Oo. Oo. Myth making. And eventually, kung hayaan natin, si Bongbong Marcos, si Sara Duterte, they're coming. Sila ang laptos ako, nakakatakot. Yun ang hirap labanan sa kultura natin. Andyan na yung kultura ng myth making. Ang dali nating yakapin yung mga hindi totoo. Pero si Magsaysay kasi, duality yun Totoo siyang napakalaking personahe. During the war, great guerrilla leader siya. During the war, Japanese occupation. Walang question doon. He was one of the greatest guerrilla leaders. Yung mga campaigns niya against the Japanese talagang totoo.
recorded yan lahat. So, after the war, habang lumalakas yung socialist movement, yung hook movement dito sa atin, ginamit siya ng mga Amerikano against that kasi napakalaki ng personahe niya. So, noong 1954, nawasak ni Defense Secretary nawasak na yung socialist movement. And eventually, naging presidente siya. Kaya lang namatay siya noong 1957 nga. Doon nawasak yung talagang devastating sa masses yung pagkamatay niya noon. Para sa Kristo noon eh. Talagang cataclysmic yung death niya noon, that time. May napansin din kami ni Rafi nung pinanood namin yung film na pumasok yung angulo ng baka CIA yung pumatay kay Magsaysay or CIA yung gumawa ng mito ni Magsaysay. Malaking angle yun. Yung angle yun pa na kasi during the last years of Magsaysay, napansin niya na yung overwhelming na masyado yung pakikialam ng Amerika at ng CIA sa lahat. He was resenting daw yung sobrang pakikialam ng Amerika. So, ang ginawa ng CIA, kailangang matigil yun. Matigil yun kasi sikat na sikat siya sa masses. So, may angulong gano'n na yung crash was really not an accident. Talagang sinadyang pinabagsak yung aeroplano. The other actors, Hazel, any parang experiences siguro or anything that you heard siguro from your parents or from older relatives about yung time ng mga Pilipino kay Magsaysay and how is parang myth was built up? Ako kasi walang kinukwento yung family ko about the time ni Magsaysay. And then regarding naman the Marcos era, wala rin. It's something my grandparents won't tell. Ayaw nilang pag-usapan yun eh. So these things natututunan ko lang with love and of course with the films that we do. Sa kanya ko lang natututunan. But otherwise, textbooks wise, wala eh. Hindi naman siya masyadong detalyado nung pinag-aaralan pa namin. So very little lang yung alam ko. Ito lang, when we're filming, dun ko lang siya natututunan. Pero yeah, naniniwala ako, lalo ngayon, yung myth-making issue. And nakita natin yan ngayon eh. It's right before our eyes. And the problem with that is it works. And diba, nakikita natin sa social media, ang daming naniniwala eh. Ang daming supporters ni Marcos, ang daming supporters ni Duterte na alam naman natin na mali yung mga sinasabi nila, yet ang dami pa rin naniniwala. So parang ang hirap labanan eh. Kahit na sampalan mo sila ng facts, ng figures on what happened, wala eh. Ang dami pa rin nilang supporters. Nakakatakot, but andun din yung pressure for us filmmakers, cultural workers to do something about it, lalo na mag-e-election na next year. We really have to do something about it. So I guess sa issue na yan, ang timely nung historya ni Ha eh. Diba? Parang sobrang timely. Ang daming among kuyang, ang daming Matilde lalo ngayon. I mean, it's just in a different era, pero ang dami niyan eh, 'di ba? Nakakaiyak na nakakagigil na it's really happening, 'di ba? So, yun. Yung parang building upon that no? Kasi my view of the film nung pinanood ko siya, well, number one, yun nga si Love talaga in a lot of his films na recently. Well, kahit dati pa. Talagang may aspect talaga ng myth making. But here, it's also kumbaga looks inward into the quote-unquote myth maker, into the artist themselves. Kasi artists create stories, they create myths. They help shape these figures. And yung nakikita ko sa historia na yan, there's this parang sense of, there's this conflict sa artist na parang he feels this sense of responsibility in trying to compromise his art and or just sticking to his principles and just sticking to the truth.
which really it drives yung central parang conflict, lalo na sa latter half ng pelikula. And I'm sure all of you are artists, you all create art in your own way, either as actors or as screenwriters or as directors. Parang I'm sure somewhere in your career merong umalok sa inyo na would you like to act or would you like to participate in this movie na maybe politically or ideologically it's kind of weird, di ba? Ang dami kong nakikitang ganyan na kung saan projects di pa pumapasok, parang nasaan yung prinsipyo. And also, kasi sobrang, yun nga, gaya nga nasabi ni Hazel, napakalakas ng sining eh. The Marcoses planned this a long time ago bago pa sumikat yung mga internet meme culture na yan. Talagang nagtatanim sila ng seeds na dati yung early days ng Facebook may nakikita na ako na parang the hidden truth, ganyan, madaming pinatayong gusali, ganyan. Ang insidious. Yeah, sobrang ang tagal na niyan na nangyayari. Either hindi lang natin napapansin or and the people making those things parang it's like art pero it's twisted. Kumbaga na yun yung consequence ng pag ginawa mo yung opposite nung ginawa ni Among? Hindi. Yung si Ha and his si Hernando. You're teaching kasi education is very important, 'di ba, in this film. That's the key to enlightening people. But parang its dark twin is also yung paglilinlang, yung paggawa ng kasinungalingan na pinapackage mo in this very believable story na here are these Filipinos, they're very, we love stories. Filipinos love stories. And also Filipinos, because of their parang, I guess religious din, di ba? We look at figureheads, mga santo, tumitingin tayo sa Diyos. Mga taong pinapadala ng Diyos, yun, lalo na yun. So people are parang co-opting that, yung parang susceptibility natin, di ba? To these myths na na kahit sinong figurehead, whether good or bad, si Magsaysay good, yung bad, yung makagaya ni Among Kuyang, etc., di ba? Na madali natin siya matanggap kaya nai-integrate sa society. Kaya ang dami nating napapaniwala kahit na parang in the face of reason hindi parang may disconnect sa katotohanan eh. Yun lang yung interpretation ko ng pelikula. Pero anyway, wala naman akong tanong. Rafi. Ako. Naglabas lang ako ng... Hindi ba natin naririnig sina Sir Earl and Miss Dolly? Ayan. So, Hello. In a way, directed. Hello po. So, directed yung tanong ko sa kanila kasi yung mga karakter na ginampanan nila ay may sustansya o may importansya dun sa kung paano ginawa yung pag-build ng myth nung mga characters, particularly nung kay Hernando tsaka nung kay Among Kuyang. For example, yung sa'yo, Miss Dolly, you portrayed Dahlia, which was a woman who wanted to parang start her business, and then yun yung reason kung bakit gusto niyang pumunta dun sa isla. And then si Ernesto din syempre. Sa tingin nyo, gaano ka importante yung pagiging maalam ng masa tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lipunan? Kasi parang sa tingin ko, ang masa madaling malinlang basta pakiramdam nila tama. So, bukod doon, ano yung mga dapat na gawin ng mga tao para ma-make sure na hindi madaling nalilinlang, hindi madaling nauuto
ang mga tao pagdating sa kasaysayan, pagdating sa tamang impormasyon, pagdating sa actually sa lahat ng bagay. Ano, Earl? Ikaw ba? Earl? Ikaw na muna. Okay. Maraming paraan eh. Isa sa mga yon is yung through films like what Direct Love did, no? Kasi it brings up the conversation eh, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Pero more than that, I think it's through education talaga, yung school system. Kasi to answer your question rin earlier, John, nakakatakot na ngayon talaga yung historical revisionism. Kasi sa mga public schools, yung mga textbooks nila, maraming mga misinformation tungkol sa Marcos regime na maganda yung ginawa niya and all that. And iniiba nila ang history talaga. So, sa tingin ko yung school system pa lang, through our textbooks, our teachers, ganyan. Kaya malaking bagay rin yung, may maliit kasi akong anak may 9-year-old ako. So, nung naghahanap ako ng school para sa kanya, ang una kong tinanong, ano yung political belief ninyo? Yun ang una kong tinanong Kasi kung, di ba, kung naniniwala sila, talagang maganda ang nagawa ni Marcos, hindi ko siya paaralin doon. Kasi malaking bagay yun Doon nagsusstart Also, in the films that we make, kasi nga, aside from this one, yung mga documentaries like Kingmaker, di ba, yung mga ganyan, mga expose on the reality talaga of Marcos and bringing up the discussion, especially with our people we meet. For example, yung mga kasambahay natin. Like dati, nagkaroon ako ng kasambahay na sobrang DDS. So, imbes na awayin ko siya, pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung totoo. Di ba? Yung katotohanan lang naman, hindi naman sa kailangan mong pumanig sa tama Yung malaman mo lang kung ano yung totoo, kung ano yung tama, bahala ka nang pumili kung sa demonyo ka. Diba? Tapos, bahala ka na doon kung anong gagawin mo doon. Basta what matters is everybody is faced with the truth of what really happened in our history. And yeah, through these conversations that we're having, like what we're doing now. Well, yun nga, karamihan kasi ng misinformation ngayon dahil nga sa Facebook, sa internet. So, sa tingin ko, wag natin silang bigyan ng load para wala silang free data. Hindi, pero tama nga si Dali. Edukasyon yung kailangan talaga. Ito lang, share ko lang sa inyo. Yung tapat ng bahay ko, may dyan, Cavite State University. So may guard dyan. Kanina, narinig ko tumutugtog doon sa radyo ng guard yung may bagong sila. Alam niyo yan? Oh yung my bagong... God! Kadiri! Oo, kanina. Sabi ko, shit, ano to? Bakit? Parang... Ayun, iniisip ko kung yung tumutugtog na yun ay naka-MP3 ba siya na pinapatugtog na? Or worse, kung sa radyo ba yun nanggaling? Yun ang hindi ko alam. Tatanungin ko mamaya yun. Punta. Wow. Pero kasi kumakanta, di ba? Hindi. Yung kanta mismo. Yung mismo with matching may mga torotot pa Yung recording mismo ng kanta. Yung recording mismo narinig ko. So, niisip ko, piniplay ba niya ito from an MP3 or naka-broadcast ba to sa radyo? Yun yung hindi ko alam. Pero ang weird, narinig ko siya kanina. Yun lang. So, mag-ingat tayo sa next year. Sana bumoto tayo ng tama. Totoo. Nakakatakot kasi actually, ito sinabi ko kanina kay Love or kahapon. I was browsing through Lazada and then nakita ko na, wait, may ano lang kami. Okay. May feedback ni Love. May mga binibentang BBM stickers which are priced as low as 130. Tapos when you buy one, you get 2 free. So parang kasama yun sa ano yata nila. Mga tactics nila, I don't know. Pero nakakatakot. They're everywhere. Pero totoo ba na, diba, kliyente sila nung Cambridge Analytica? Yun Yung ang mga Marcos. balita, oo. Mm. Duterte, nung election. Mm.
Politika nagpanalo. Ginawang sandata ang Facebook talaga eh. Mhm. Kasi Mhm. the problem din with Facebook, isang parang tool kagaya ng Facebook na madaling makipag-connect ka sa mga kasama mo or gumawa ka ng grupo, madali ka ding mag-disseminate ng information or disinformation. So, yun yung problema. Tsaka yung algorithm din kasi ng Facebook, 'di ba? So, for example, may mutual friends ka, tapos yung mutual friends mo, ay, ito yung sinishare. So, ending mo, yung mga ads na makikita mo or yung posts na makikita mo sa Facebook, merong similar thread. Tapos yung similar thread na yon, eventually, nagko-connect siya not just with a singular group of people, maraming tao. nagko-connect na siya sa halos lahat. Naalala ko tuloy, Doc, yung pinakita mong, yung shinare mo na meme sa Facebook. Kasi, naalala ko kanina, sinabi ni Hazel na, tawag dito, tinatry mag-bring up ng facts, tinatry nating mag-mention ng kung ano man yung totoo sa mga tao, pero maraming hindi naniniwala. Naalala ko dun sa meme, ang sabi doon, di ba ang 5 plus 0 ay 5? So bakit ang sagot mo ang 5 plus 0, 50? Tapos it eventually ended with, opinion ko to, bakit mo ba ako pinakikialaman? Ganyan ang sagutan nila ngayon. Ganun na lang sila. So parang hindi ko din alam kasi kung saan nanggaling yung mindset na yun. So gusto ko kayong lahat tanungin, sa tingin nyo saan nanggaling yun? Bakit ganun na yung mindset natin na even if we're thrown with cold, hard facts, opinion pa rin siya. Oo nga. Kala ko ang tatanong mo, saan tayo nagkamali? Nako. Abutin tayo hanggang bukas niyan. Kaya nga, di ba? Ako muna. Actually, yun na nga, nakakatawan kasi like tayo, mga nasa Facebook, except with Love na wala namang Facebook. Nakakatakot in such a way na minsan may nabasa ako na comment sa isang article. Sabi, iboto natin si BBM para ma-experience niyo yung martial law. Makikita niyo maganda. Parang what the hell? Tapos titingnan mo yung profile photo niya. Yung mga typical na housewife. So, naiinis ka but at the same time, naaawa ka with such ignorance na bakit tayo umabot sa ganito? Di ba? Paano? So, yung diskursong yan, you can see that in Historia ni Hae, di ba? And it's the very demon din na hinaharap ni Hernando all throughout. So, to serve the art or to serve the masses. So the very questions na pinopose ng film ay yun din ang pinopose sa atin ngayon, right in front of us, and what should we do about it? So, yun lang yung wala ko. Sa akin, to be part of this film, yun na yung contribution ko eh. Pero na-intriga lang din ako kasi hanggang saan kakayanin ng sining at ng edukasyon ang pagpapalaganap ng katotohanan. Kasi just to share, kasi po, trainer ako sa isang BPO industry. And tawag dito, halos lahat ng mga agent ko pro Marcos. So, in a world or in a society where 95% of our accounts population, halos lahat sila pro. And kokonti lang kami na anti. Yung isa na wala pa kasi lumipat sa ibang company. Yung roommate ko na training assistant ko din, tawag dito, pro Lenny siya. Ako naman kasi mas naglilin talaga ako kay Kaliodi eh. So, I try as much as possible to educate kung ano yung nangyari talaga during that time. I share cold hard facts. Pero marami din na nagsasabi sa akin na tawag dito, it doesn't change the fact na may infrastruktura na napatayo nung time na yon. Parang nagiging parang constant na debate na lang yung, parang nagiging tawag dito, argumentum ad circulatum na eh.
paulit-ulit na lang, circular motion na lang yung arguments nyo hanggang sa wala na. It's either isa sa inyo na lang ang susuko at mapapasabi na lang na you are right or whatever. So, hanggang saan kaya ng sining at ng edukasyon ang pagpapalaganap ng katotohanan? Love. Pero marami na ako nasabi. Pero ikaw naman. Teka. Sir. Alam mo, okay, you're talking about sining at saka education, no? Towards the end of the latter part of the film. I don't know if it's a spoiler or not, pero there was a focus on education, on educating mga tribes, no? Yung mga yung paulit-ulit na nag-aabakada si Hernando, no? So ang focus niya is in education. In my opinion, hindi lang education ang kailangan. It needs to be courageous education. In other words, alam naman ng mga guro tama at mali. Alam nila, pero tinututo pa rin yung mali kasi sabi ng mga bossing nila, ganon. Di ba? So we need courage. Now, if you're going to go back to the question na paano pinag-combine, ayan na, this is an example. Through this film, you see the dedication of one man to educate the uneducated, the poorly educated. You start you start with the basics, then you move on. And it took courage to do that. In my opinion, bakit niya pagsasayangan ng oras na yon, doon sa liblib na lugar at tuturuan tong mga ito, ano ba naman tong mga ito, hindi naman maboboto yan, di ba? So hindi pwedeng education lang. Kailangan the element of courage has to be there. It always has to be there. Kung wala, para mo lang ginawang sounding board yung mga estudyante mo. Para mo lang, di ba, nagsulat ka sa blackboard, wala kang pakialam kung pumasok sa utak nila o hindi. It's not miseducation, or it's not the wrong kind of education. It's to be truthful and courageous. Ganun ang And the film shows at saka hindi lang courage, kailangan pagpursige rin. Kagaya ng ginawa ni Hernando, nagpursige talaga siya. Hanggang kung kailangan maghukay ng talikuran iba, basta kasama ako dyan at matututo kayo. Things like that. So, as a matter of fact, I don't think at this point na yung sining or yung arts wala pa sa radar ng mga halimaw sa administrasyon yan. Kasi kung nasa radar na nila, pucha, maniwala kayo, there will be some form of pressure to do otherwise. Pero pagka magsa-snowball effect pa, maliit pa yung snowball, hindi pa masyadong kinakapitan. Now, I guess challenge is paano mo lalaksan yung boses mo? Paano mo lalaksan para marinig? Hindi pwedeng gumagawa ka nga ng very meaningful, artistic, relevant films. Ang nanonood naman, lahat sang-ayon sa mensahe. Kailangan umabot dun sa mga hindi naniniwala o kaya yung mga fence-sitters, di ba? Yung mga ganon. So I guess that's the challenge dun sa filmmaking natin. Yun. That's my 2 cents. Agree. At
Buti po, Sir Terry, na bring up niyo po yung yung ending na nagbubungkal sila ng lupa. Kasi parang yung dating sa akin nun, may parang, yun nga, determination, no? Parang mahirap siyang trabaho, pero kailangan siyang gawin. And yung favorite nga pong part ko, yung nagtuturo siya ng alpabeto sa mga indigenous people na inuulit-ulit niya aba, kada, ega, ilaman, pa. Na nung towards the end, sinasamahan niya ng tula yung kanyang pagtuturo. Yeah. So, yung sining niya, pinapasok. Kumbaga, yun yung pagpasok niya ng sining sa edukasyon. Pero, yun nga. Tama po kayo na kailangan po talagang, hindi lang dapat preaching to the crowd. Kasi, alam naman po, yung kung ideologically like-minded ka, okay lang yun. I mean, mas-strengthen yung mo. Pero, to people, yun nga, mga fence-sitters, mga people from the other side, magandang maabot din sila kasi hindi pwedeng tayo lang. Hindi pwedeng tayo lang. Oo. Importante. Ayun. Anyone else? Yung tanong ni Rafi regarding ano yung pwede nating magawa sa sining para makapagturo ng katotohanan. Meron pa? Pagsamahin ko yung punto ni ang ganda ng punto ni Tero, ang ganda ng punto ni Dali kanina. Kay Dali systemic yung kailangan ilagay sa sistema ng edukasyon yung pagtuturo ng truth, ng tama, or the good side lang kahit nandoon. Like ethics, halimbawa ethics. Dapat itinuturo, bata pa yan paano magrespeto ng tao, paano magrespeto ng climate, lahat yun. Ethical issues ang buhay. Lahat, diskurso sa ethics lagi ang buhay. Ang edukasyon, yun, katulad ng sinabi ni Tero, yung mga fundamentals, importante yun. Doon magkakreate ng tamang commitment ng isang tao sa truth pag alam niya yung fundamentals halimbawa yung ginagawa ni Hernando, may pagtuturo at may tamang paggawa rin. He was involved talaga siya sa struktura nung kultura nung tribong pinasok niya, nung indigenous people na. Lumaki ako sa ganung eksena sa tatay at nanay ko. Kasi they were young teachers and social workers sa Maguindanao. Tumira kami with the Bilaans and the Manobos at saka Bagobos. Ganun. Paggamit ng sabon, tinuturo noon. Tinuturo nila, bakit kailangan ng sabon? Hygiene. Bakit kailangan may palikuran? Huwag lang kayo tumae sa likod ng bahay o sa harap ng bahay. Kailangan may kubeta po tayo para malinis. Tinuturo nila lang yung maliliit na bagay yun. Yun. It's important. Kailangan may structural din na para makuha nila yung tamang commitment. Yun. At tama rin si Tero na ang liit pa na nagagawa natin. Halos wala nga ang sining Wala kang pakialam si Duterte sa sining Tangina niyo. O di ba? Parang wala tayong nagagawa Kailangan gumalaw rin tayo. Nung isang halimbawa rin, nung nataong fellow ako sa Harvard, nataon na nanalo si Trump noon. Nakita ko yung kung gaano ka-elitista itong Harvard. Nag-iiyakan sila na nanalo si Trump, pero ang laki ng kasalanan nila. Andun lang sila sa mga air-conditioned rooms nila Sila lang nagdidiskurso, pero hindi man lang kayo tumawid sa kalsada, andun yung masses. Hindi nyo sila in-educate. Hindi maabot ng masa yung turo. Kaya nabansot sila. Yun yung issue ng ignorance. Yun ang kalabanin natin. Paano? Kailangan humakbang tayo. Itong historya niya, baliwala to kung hindi natin maisama sa sistema. Totoo. May gusto rin akong isabihin, idagdag doon. Kasi sa tingin ko, ang maganda rin yung sinasabi ng historya ni Hai. Sinasabi niya, walang mangyayari kung tumahimik ka lang. Or kung magsalita ka using parang under the shadow of someone else. Kasi parang ganun ang ginawa ni Hernando So it had to take one traumatic experience for him to
So, hindi ko naman isuspoil, hindi ko sasabihin kung ano yung nangyari. But it took one big event, one really important and significant event for him to change the way he chose to live and to share with people kung ano yung makakatulong sa kanila rather than living in a box or in a shell behind has shadow, kumbaga. So, I think, hindi ko alam kung sinadya mo yun, Direct Love, pero ang lesson sa akin talaga nun is, walang mangyayari kung tahimik lang tayo. Walang mangyayari. Kailangan natin magsalita. Magsalita. Kaya malaki ang mikropono natin or maliit, kaya nasa ibabaw tayo ng entablado, nasa harap ng camera or kahit sa mga kapitbahay natin, sa mga anak natin. Importanteng marinig ang boses natin. Sabihin na. Ang sunod siguro tanong ko po na additional since yung kumbaga yung flow ng discussion natin napunta sa paano natin maaabot yung ibang tao sa sining natin. Ever since po last time na nag-usap tayo, na nag-iba po ba yung stance nyo regarding streaming platforms or yung pagpapalabas ng mga pelikula nyo via streaming or yung mga sumusulpot ngayon na kung ano-anong plataforma maliban sa teatro, maliban sa sinihan para makita yung mga pelikula ninyo? Ako lang. Ikaw. Ang streaming kasi kasama na sa evolusyon ng cinema yan eh. Kailangan gamitin natin. So, yakapin natin yan. Katulad ng pagpasok ng digital, yakapin natin, gamitin natin. Kasama rin sa propagation yan, sa tamang pag-educate. Gamitin natin. Kahit Facebook, di ba? Lumaban tayo dyan. Meta na ngayon, meta. So, tumatakas na si Zuckerberg. Anyway, sa kagaguhan. Si Among Zuckerberg. Kailangan yakapin natin lahat ng advancements sa technology. Kasama yan sa pagbabalik at pagpunta sa nature ng sining, ng cinema rin eh. Kailangan sumabay tayo. Pag nagpaiwan ka, hindi mo ginamit ang streaming, lalo ka maiiwan, lalo hindi mo mahahabol. Di ba in-stream nyo yung Panjin, Lahi Hayop? Hanggang ngayon, nasa movies yan. Oo, di ba? May I say something about this, yung mga platforms for films and everything. I've always believed na whether it's a film or a series, it must be kumbaga, you must involve the art of storytelling. Okay? It has to be artistic, which is why I love this film kasi nabalik yung art in the art of storytelling. Ngayon, pag mahusay kang magkwento, pag maganda ang kwento mo, and if it's presented very well, kakalat. Papakinggan ng tao yung kwento, yung story, the movie, or the show, or the documentary, or whatever. If the storytelling is done right and it's done well, kahit anong platform pa ang piliin nyo, hanapin ng tao yan eh. Pupuntahan nila eh. Dahil ang ganda, mahusay yung nagkekwento. In this case, mahusay yung director, mahusay yung nagsulat, mahusay yung production. The actors who are just merely tools of the storyteller did it very well also. So pag may ganun, kahit sa cellphone, pagka maganda yung kwento mo, pansinin nyo, nung araw sa mga baryo, sa mga saan nagfa-flock ang mga tao nung araw, nung wala pa yung mga doon sa magaling magkwento. And we're going back again to what they call this, myth making. Yung mga storytellers, mga myth makers yan. Yes. Pagalingan na lang kayong magkwento. Kung sino yung magaling magkwento, yun ang pupuntahan ng tao, yun ang pakikinggan. Diba? So,
it doesn't matter to me which platform is more popular and which one is not being watched so much. Pag dun siya sa pinakamaliit na platform, pinaka least popular na platform, na balitaan nila na may napakagandang kwento or merong nagkwento ng mahusay, pupuntahan eh. So again, it's one reason why when I saw the film, I really enjoyed it, because it brought back the art of storytelling. Okay? It nowadays kasi hindi, ang problema dyan, karamihan ng mga kabataan, basta may sikat, basta may kilala, basta may heartthrob, kahit pangit yung kwento, napapanood eh. Totoo. Diba? So, pagalingan na lang. Yung isa, sikat. Yung isa, ang galing magkwento. Pagalingan na lang. Diba? Sooner or later, may matatauhan din dyan. Thank you. Ayan. Gusto ko yung na-bring up ni Sir Tero, yung accessibilidad ng paggawa ng kwento. Kasi parang doon na patungo eh. Tsaka sabi nga ni Direk, tawag dito, dapat natin siyang i-welcome kasi yan na yung direction natin eh. The future is more Netflix and streaming platform. And napansin ko din kasi sa TikTok, hindi ako nagti-TikTok at recently lang talaga ako nag-download ng TikTok kasi ewan ko, hindi ko siya trip. Pero napansin ko na ito yung ginagamit na ngayon ng mga tao to share information. Kasi although until now, Facebook yung ginagamit ng iba kasi nga libre, ngayon madalas karamihan ng mga tao sa TikTok na nagbabase ng mga impormasyon. Kaya ito na yung ginagamit ng mga tao dito, mga BBM supporters, ginagamit ng mga Lenny supporters, etc. Yung balita, Rafi, yung Twitter, yung hashtag nung isang araw, mga ano yun, mga galing TikTok yung karamihan nun. Tapos lumipat sila sa Twitter, tapos pinasikat nila yung hashtag. Diba? So, sa tingin nyo, ano ang magiging hinaharap ng pagpepelikula, mapa sa Pilipinas man yan o sa iba? Sa tingin nyo, pupunta din ba tayo doon sa direksyon na halos lahat ng mga aktor, mga filmmaker, mag-TikTok na rin at doon nagagawa ng pelikula? Ano sa tingin niyo yung magiging future? Lalo na at we're also in a time wherein there is a global crisis outside of our houses, of our doorstep. So, yun. Maybe we can hear it from Sir Earl. I don't know. Ano yun? Marami na akong kakilala na nag-TikTok din. Hindi kasi hindi ko alam na mo-monetize din yata kasi yan eh, di ba? So, pag marami kang followers, so parang sa ibang mga actors, singers, yung pag-stream, may mga Kumu, may mga ganyan eh, di ba? May mga iba-ibang platforms. It's another way for them to earn. Iyon. So, I guess, dadami na, I think may ibang mga director nag-stream din sila eh. Kasi nga, the more followers you have, mas malaki yung chance mo na to monetize your stream. Yun. So, yung iba, tinatry, tapos na-enjoy nila. So, I guess, papunta na nga talaga siguro dun. Yun lang naman. How about the rest po? Ay, sige ba? Ay, sorry. Sige lang, go. Ano po yun? So, how about the rest? Hazel, Direk, etc. Ako kasi si Love. Hindi naman nagpa-Facebook yan eh. So I don't think he'll do TikTok too. No. We should stick to kung saan tayo, kung ano yung medium natin. Oo. Kasi may option naman na huwag tayong mag-ride the wave eh.
They're like, let's stick to it, like filmmaking using digital camera is our tool, then let's keep on doing that. Sa akin kasi, for me personally, I wanted to add kanina, yung Historia ng Ha, for me, ang takeaway ko dyan is, let's all be like Hernando. Huwag nating sukuan yung kapwa natin, kahit na gaano sila ka-ignorante, huwag nating sukuan, di ba? Hindi niya sinukuan si Sister, si Dalia, si Joselito. Tapos, at the end, nagturo pa siya. He went really out of his way to teach, to even build a school. So, sa ngayon, lalo ngayon yung time na dapat lahat tayo magpaka-Hernando. Hindi naman na tayo kailangan maging matalino talaga and well-versed with history. Pero yung wag nating sukuan, kung like kasambahay natin, DDS or Maka Marcos, turo at siyagayin natin. Let's not win arguments. May mga paraan to convince other people na bakit dapat hindi sila, di ba? Anong mali sa kanila? Ano ang mali sa mga nangyayari ngayon? So yun sa akin Huwag nating sukuan talaga yung mga kababayan natin now more than ever. So yun. Ayan, I have the same takeaway, Madam. Kasi yun nga, nag-start kasi yung career path ko in life as a teacher talaga. I started off as a teacher in high school and eventually umalis ako kasi medyo na-burnout ako. Pero yung trabaho ko ngayon, hindi pa rin nalalayo dun sa pagiging guro. So nung napanood ko siya, hindi ko in-expect na yung character ni Hernando who hailed from the greats of vaudeville, ganun yung pagkakahulma ng character niya and some of the characters as well, na doon tutungo sa direction na yun, towards a direction of education. So to me, I find that very powerful kasi I always believe that with the right level of empathy and the right level of communication, education will become very powerful. To echo nga yung sinabi ni Sir Teroy kanina, it doesn't just take education for you to be able to inculcate the necessary knowledge that everyone, the masses in particular, need to know. Rather, you need to have courage and bravery in what you're doing and a whole lot of dedication, because the going gets really, really tough. Ang daming challenges. Halimbawa sa financials, hindi naman ganun kalaki ang pera na kinikita namin. Hindi rin naman ganun ka-fulfilling kasi you have to also understand na may mga tao na iba-iba ang disposisyon sa buhay. So you as a teacher or you as an educator would have to find balance in understanding these personality types, these learning styles para ma-share mo yung dapat na i-share mong knowledge. And to me, I find that very powerful in the film kasi throughout the start until the end, yung evolution ni Hernando as a person and as an educator through what he's doing, sa paggamit niya sa puppet niya, dun kay Ha. I find that necessary and important in a time wherein, yun nga, a lot of people are being desensitized by misinformation. A lot of people are being tricked or being deceived into thinking that, the false is truth, etc. So, ayun. Just wanna share. Hindi naman siya tanong, pero share ka lang. Okay. Ayun. Doc, you wanted to say something? Ano pala, Sir Earl, may TikTok po ba kayo? Wala. Sasabihin ko sana gawa kayo ng tropang trumpo natin. May mga kilala lang ako na mga nag-stream. May kita kasi with TikTok, may I add, alam ko parang when you reach 1,000 followers, meron ng revenue yan . Pati YouTube actually, di ba? Oo, YouTube naman, 200,000 views and up. Di ba, alam niyo yung bata na yung nagre-review lang siya ng toys
di ba? Ayo. Ay, grabe. Sa Sino yun? YouTube. Millions yan. Si millions of Ryan. views. Oh, si Oh. Ryan. Ryan's World. Oo. Oh, Ryan. millions of dollars, di ba? Oo. Oo. Yes. Yun. Lumipat na tayo. Nagawa. Sige nga. Pagkatapos nitong Pumunta na tayo. Pumunta na tayo sa magti-TikTok na ako. Punta na tayo lahat sa Isla Diwata. Si Miss Dali, let's have her speak also. Mm. Papunta na talaga tayo dun eh. Tingin ko kasi nag-start yan sa Snapchat, di ba? Doon talaga Yes. nag-start eh. Tapos nag-evolve na siya into TikTok. Parang fast food yan eh. Fast news, fast entertainment. So whatever message you want to reach people or whatever your target market is, whatever platform for me, I very much welcome the online streaming, lalo na sa mga taong antisocial at ayaw, maligo at ayaw mamasahe at ayaw dumaan sa traffic. Very convenient yun for them. Like ako, may mga times, ayoko lang talaga lumabas ng bahay. Mas gusto kong manood sa computer or sa telepono. Pero syempre, minsan, masarap pa rin lumabas sa cinema talaga kasi ibang experience yung cinema eh. Ang laki ng screen mo, di ba? May popcorn and it's a really different experience. So I think, for me, papunta na talaga mundo doon. But I think the big screen will always also be there. Hindi yun mawawala. Hindi mawawala. Tingin ko lang. Speaking of po, November 10, magbubukas na po ang mga sinihan ulit. Di ba Oo ang nga Galleria eh. nagbukas na? Ang Robinsons Galleria. Nagbukas Galleria na po ata. ba? Bukas na? Balita ko or baka mali ang balita. I read an article na ang Robinsons Galleria may parang test run sila. I see. Oo. Pero social distancing pa rin, ganyan. Yung every other seat, may tao, at wala, ganyan. Tsaka po, vaccinated only. Yes, So, Yes. yes. So, kailan ba mapapanood sa sinihan yung Yun. Let's see. Magandang tanong po yan. Saan po natin siya mapapanood? We're working out na mag-premiere siya sometime soon. Pero hindi pa kami makapagsabi kasi hindi pa namin na-secure yung deals. Pero currently, it's being shown now at Vienna International Film Festival. Tapos may I just add also, yung Abacada scene. Ang daming foreigners din na minimension yan. Gustong-gusto nila yung Abacada scene. Kahit hindi nila naiintindihan, pero lagi nilang minimension, we love the Abacada. We love the Abacada scene. So, ayun, ang daming may favorite nun kahit hindi Pinoy. Yun. favorite ko talaga yung tinaga mo yung puno. Grabe, ako rin, favorite ko rin yun. Tawa ko ng tawa doon sa Giselle, ang winner nung eksenang yun. Sobra. Talagang pinos. Teka, hindi ko na naiintindihan yung pinag-uusapan ni Teroy at Rial. Oo, Kasi tawa ang ganda nun. Hindi ko gusto yung Hindi kaya nagalit yung may-ari ng puno na yun, sinagatan mo ng gano'n. Pero grabe, matilding-matilde talaga yun to do something like that. Sobrang ganda nun. Galing. Grabe. Tawa ko ng tawa. Ayaw ko dito kay Lau. Pero actually, Pasok siya. may times talaga na naiinis din ako sa sarili ko kasi 'di ba, parang lahat kayo inaway ko, pati si Earl 'di ba inaway ko. Oo nga. Tapos inaano ka ni Among Kuyang, pinapahiya ka. Hindi, pasok ka sa loob. Hayaan mo yan. Parang ikaw yung spoiled sa mga magulang nyo eh. Oo. Oo, gano'n eh. Pero ang ganda rin ng nung character ni Mr. Teroy, si Among Kuyang, kasi 'di ba, parang yung dating niya is kala mo siya yung kakampi mo, pero kino-contradict niya yung sinasabi niya, yung napaka-mabulaklak ng kanyang speech, the way he speaks. Akala mo kulturati siya, pero siya talaga yun eh, siya yung root of all evil eh. Marcos na Marcos nga eh. Yes. Oo. Tapos yung kilala niya lahat, di ba? Ang tawa ako dun eh. Mag-name drop. Yes, oo. Umupo dito si Presidente. Si Matilde, kung yun eh. Pag nakapag-aral ng law, si Duterte na yan. Yun yan. Wala lang law diploma. Oo. Schizo, psycho, lahat.
Yan yung presidente natin ngayon. True. 15 demonyo ang bumubulong lagi sa kanya. Di ba? Grabe. Nakakatakot. Si Duterte. Nakakatakot siya. Yung ginawa niya kay Aling Lela, talagang tapos. Di ba? True. Ginawa niya kay Riza. Tapos, tuwan-tuwa ang mga barkada niya. Sino to? Yung Chinese na barkada niya. Si Yang. Formalin, no? Oo. Yung ginawa rin nga niya sa anak niya, 'di ba? Nung sinabi ni Inday Sara na ni-rape siya, sinabi niya, huwag mong pansinin niya, nagdadrama lang yan. Di ba? Sarili niyang anak niya. Pero balik tayo doon sa Juan, yun yung sa issue ng saan pupunta ang sining, mabubuhay pa rin yan. Tuloy-tuloy naman ang cinema, maraming platforms, maraming venues, maraming paraan ng pagpapalabas. Tuloy-tuloy yan, buhay pa rin yan. To be continued.